ang pwede nating masaksihan for this game? We've mentioned 1 game away to secure the series. Ang Twisted Minds habang TLPH still finding that right footing. Pero ngayon, medyo nag-adjust. Sinabi nga ni Midnight, balik muna sila sa dati ng mga nakasanayan, especially with the Joy for JP. Oo, parang ito rin yung sinabi ni Carl. Usually, no, parang napipintura natin yung character ni Carl Tizzy na parang pagka nabigyan siya ng ganun game, ang susunod na game, dapat ako naman. Ako naman yung magse-seminar ng Joy. Oo, kumbaga may bawi factor lagi. And ngayon, TLPH naman yung, kung kanina may pseudo Johead, ito literal Johead, ultra leash para kay Carl Tizzy para makaalis kagad siya doon sa kanyang jungle. Oo, and mukhang hindi pa naman tayo retry battle. Sinong nanalo doon? MP. Seems MP the King ang nanalo doon with his retry. And wala pa tayo nakikita mga big rotation so far. TLPH still looking for that starter Johead play. And parang naman sa Twisted Minds, I think ang kahinaan lang naman ng isang Kalea ay pag level 1, wala ka talaga masyadong choice kung hindi sumama lamang. More on the presence, kumbaga. Masaya naman if ever later on pag may mga ultis na. Pero sa ngayon, ito na yung maaga na reaction for TLPH din. Yeah. To be fair, medyo mahirap palaban yung Kalea level 1 kasi pwede niya spamin yung kanyang wave breaker. Meron siyang way to proc the passive para makuha niya yung Surge of Life. And mahirap makipagsuntukan dyan kasi basically makikipag-poke ka, may dalawa siyang forms of regen. Yung regen na pinipindot, tsaka yung kanyang third hit, yung passive, na ang laki nung nakukuha niyang HP pabalik. Ang problema lang ni Kalea is yung mga displacement heroes. So kaya hindi natin masyado nakikita si Escalera na nagiging super aggressive kasi may Johead din sa side ng TLPH. Oo, parang yung dive mo baka masyadong mapalalim at ikaw pa nga ang magbayad. TLPH definitely ready nung binigay nila itong Kalea pick na to. Ini-spam lang yung wave break. Sa mga mag-roam ng Kalea, ganyan lang gawin nyo. Tambay kayo sa bush. Pindot-pindutin nyo lang yung first kill. Libre po yan. Walang mana cost yan. Yeah, yung wave breaker talaga yung expect nyo yung parang may tubig mamaya nalalabas sa kanya. But still, dito may banda yung 1v1 na naman ni Oheb Outplayed. Ayaw na magpa-first blood. Oo, kanina naka-solo kill din ng isa si Outplayed and I'm really surprised no sa micro na pinapakita dito ni Outplayed ngayon. At mukhang sisimulan na nga ang unang pagong TLPH ang hawak as we head on to a short pause. Siyempre sinisigurado natin ang tournament integrity ng dalawang teams na to. Na-freezan si na-freezan si Oheb. I think dalawang minion yung na-miss niya. Isang minion tsaka isang cart. Yeah. Ang laking bagay na sa gold lane. Ang silver lining lang ni Oheb dito is nasa side niya yung gold crab. So kahit paano meron siyang way of recovery. Kaso problema niya naman ngayon is Harit kasi yung katapat niya eh. Kumbaga yung Harit kapag pinagsabay niya yung Chrono Dash at Synchrofusion, sure ball pa siya, sure yan eh. Guaranteed yan ng gold crab para sa Harit. Tsaka parang nakakatakot din yung threat na papasukin ka kapag parating na yung wave mo. Isa yun sa mga pinaka nagmamakaawa ko sa mga kasama ko sa RG kapag ganun na yung nangyayari. Kunwari, na-autopill ako ng gold lane. Nakita ko na yung dalawang cart papunta na ng lane ko tapos wala ako nakikitang kalaban sa mapa. Nagsasabi na ako, mga ma'am, sir, kailangan ko na po ng magtatambay. Kahit isang tao lang po sa ambush. Please. Mga kapatid, tulungan niyo lang po akong i-clear yung minion wave para maraset yung equilibrium. Wala po tayong kailangan patayin. Ang kailangan lang pong siguraduhin ay hindi ako mamamatay. Ito bibigyan ko kayo ng pro tip. Ano to? Usually call to ng mga pro tip. Pro tip. Pag na-freeze lang kayo ng wave, pasama lang kayo one time sa room. Fast clear nyo lang yung wave para maraset yung wave. So oras na para tawagin si Daddy JP kung ikaw si Oheb. Oo, kaso si Daddy JP busy ngayon sa Turtle. Sabi niya, "Hey, wait lang magta-turtle si Carl eh." Tiis muna ha. Tiis bogi ka na, mayaman ka naman eh. Pwede na yan. At yan nga yung medyo isa sa mga komplikadong concepts para sa regular man lalaro. Dito sa MPL, no, you'd be surprised. Ito yung norm natin sa MPL. Pero sa mga regular na mga RG, sa MPLPH, okay. Pero sa RG ng Pilipinas, marami pa rin mga nag-iisip kung ano nga ba yung mga tamang gawin. Kapag kaya sakto-sakto kapag nanonood kayo. Nasabi na rin naman ni Midnight, kapag napipresent na po yung gold laner nyo, puntahan nyo na lang. One time lang. Puntahan lang ng room, fast clear lang, tapos alis na kayo. Reset na po yun. Makwento ko na rin, Midnight. Total, post pa naman. Okay lang. Di ba kaduo ko yung girlfriend ko, mid laner siya. Pag na-autofill ako ng gold lane, tapos nagaganyan din ako, siya lang nakakausap ko ng matino, di ba? Pinapapunta ko na siya. Maybe kahit ultihan mo lang yung, kahit di natin kailangan patayin yung kalaban nating gold laner. Ano sabi mo pagkatapos? Thank you. Nice one, baby. Nice one, baby. Ayan, pasok na tayo sa ating Grabe! Ay, ang layo na naman naabot doon ni JP. At sinasabi sa inyo, grabe naman yung flicker doon, sabay habol. Nandiyan yung mga wave breaker. Pero Carl Tizzy will break the turtle na nga lang din. Wow.
Kakabalik pa lang natin, ang dami na agad nangyari. Oh, first turtle agad para sa TLPH at mukhang yung snowball na kailangan ni Carl TZ dito ay unti-unti nang napupunta sa kanya. Gusto ko lang sabihin na kahit, wait lang, tignan muna natin kung may action na, okay. Kala Okay ko lang. ayaw magpa-analyze eh. Yung nakita natin doon, kahit nakuha ni Carl TZ, yung turtle, yung presence of mind ni James, feeling ko nga ang ginagawa niya rito, nakatutok na yung ultimate niya sa Johead, naka-precast na. Kasi pwede mong gawin yun. If ever mag-flicker dito yung Johead, kakasakagad yung Tsunami Slam. Ganon na ganon yung nangyari. Pagka-flicker ni JP, nasa ere kagad yung Johead. Grabe, nauuna pa sa ejector no, kung sakali na yun yung mangyari. Nagpi-precast na yung mga players natin. Grabe. Tinututok na. Wala pa sa range, nakatutok na. Ibang klase na talaga ang level ng tournament natin ngayon. And for TLPH, lamang naman na sila ng 500 pero hindi pa naman ganun kalaki. JP umamba na at mukhang dahil doon ay hindi na tinuloy ni Escalera ang kanyang binabalak. At so far, tahimik na naman ang Land of Dawn. Wala pang gumagawa ng mga malalalim na plays. Yeah. Okay yung ganung concept. Yung pag nakita mo mag-ejector yung Johead, Unahan mo lang pindutan mo ng Tsunami Kahit- Slam mula sa malayo. May Kahit- bago na naman tayo natutunan ngayong araw. Kahit nga yung Tidal Strike niya kanini, ang dami niyang nagagawang combos alone. At ito na naman yung sinasabi nga natin. Nandiyan ejector, tapos sabay talon lang si Escalera. Dinamay niya pa si JP. yan. Diba? That's the perfect example nga pala na nakahanap ka ng katapat mo, Oo, Johead. tsaka walang nangyari. Basically, nagkasakitan lang sila. Pero yung HP lamang Yeah. si Escalera. Kasi again, may surge of life siya. Si JP kailangan niya pindutin yung regen. Oo, but I think in terms of yung cooldown trading naman ay nakalamang si JP dahil meron pa rin siyang unstoppable force. Meanwhile, for Escalera, hihintayin niya ng bahagya ang kanyang Tsunami Slam. Pero mukhang aabot naman ito sa ating last turtle of the game. No, rather second turtle of the game kung saan mauuna ang TLPH dito. At ngayon, nakikita rin naman natin yung reaction from Sanji and as well as Sanford here. Nagsama sa may bandang baba. Meanwhile, for Twisted Minds ay nandito yung apat nag-aabang na nga lang din. Escalera ngayon lalabas na sa mapa. Naiwasan nila yung Girls Pathway pero ngayon ito yung hindi nila maiiwasan. Andiyan naman ang Tsunami Slam pero mareratain dito ng TLPH ang kanilang posisyon. That's going to be a nice takedown. A double kill for Carl TZ. Wow, yun na naman tayo sa mga Netherrealm na nakakairita, Midnight. Kaya ang ganda sana if nakuha ng Twisted Minds kanina, yung Netherrealm, yung Faramis. Now that TLPH has the Faramis on their side, siya naman yung technically counter dito sa gusto mangyari ng Twisted Minds with Ay. Di Kalea. Oh, pero si Outplayed, ang tina-target nila. All eyes on him. 4 members. Wow! Grabe naman yung pagsasayaw niya doon. Giving back damage as well. Pero Nag-say hi lang. pwede round to yun Wala nang Saman Force. Ay, iniiwan. Ayaw na. Kasi yung mid! Tignan mo yung mid! Ay, Oo. kaya pala. Grabe naman yung naging kapalit. Tapos nandun yung sampal, ha? Ayan na. Easy targetin na JP. Makakapag-clear ka pero na-eject out pa rin naman. Dito, nandun na pagsayaw. Ando ng mga bat speeds. JP will fall down. What a trade mula sa Twisted Minds. Na-outplay yung apat. At makikita mo na nga ang handcam sa Kalea na rin dito ni Escalera. Ang linis tignan ng kanyang handcam dito, men. Oo, first kill lang. Tingin ng mga pwedeng hulihin. Tapos naka-cover lang siya sa Joyd. Pero also, gusto ko lang i-comment dito si Haji. No? Nakipag-outplayan si JP doon sa Sicilian. Pero naka-ready kasi si Escalera. Kumbaga, hindi na kailangan mag-usap. Or pwede rin naman pinag-usapan nila. Pero basically, naka-ready yung punish nung Kalea against the Joyd. And 1,000 pa lamang ang gold lead dito ng TLPH. So far, wala pa namang nakakakuha ng malaking lamang. Pero yung bandang bot lane na parang malapit ng mawasak ng minions. Makakadepensa naman! Attack, nandyan na naman din ang isang ma-follow kay JP. Escalera with a kill. MP the King ang magiging palit dito kay Oheb. Nagbabato ng mga death zone nata pero nandito ang pagsayaw ni Oheb. Onto Sanford, trying to retain the position. Kalea! Pero ay binalik! Dito si Oheb ay Escalera. Makaka-dash out pa rin naman. Habang sila nagkakagulo-gulo, James medyo may iwan. Diyan ang mga kuryente pero still, grabe yung mga palitan na ganon. In-RKO yung sniper. Oo, nakita yung spot Sabi niya dito bumabaril Nandun siya sa sa second floor, nandun yung salamin, nakikita ko yung rifle. I played. Nandito na nga lang din. Ay! Tinatay si Sanford na mamamatay na nga lang din naman. Sakto ang pag-respond dito ng Pagong. 5 ang nakaabang dito. Habang pababa pa lang naman dito si Escalera. Oheb. Pero look at Escalera. Oh! Just targeting and maximizing na i-box out dito sa Carl TZ. Wow. And hindi sila makakalapit na makukuha na nila MP the King ang turtle. Iba ata ang gising ni Sir Outplayed ngayon. Parang may something Midnight Pati si si Sir Escalera, nakita mo yung kinasan niya nga Tidal Strike. Pinatapos niya yung duration, pinang-amba niya lang. Tapos nung nakuha na ni Carl yung huling dash niya, doon lumabas
yung Sanguine's Claw mula kay HGC. Ang ganda ng pagkaka-layer ng zoning skills. Escalera! Pero ito na naman, dinala niya na nga lang din doon si JP. Habang sila pinagtutulong-tulungan ay magkakaroon na nga na din na trade-off. All played nila taga Zaman Force. Pero still, that's going to be a pick-off for TLPH. At napakaganda din ang ginawa ni Carl Tizzy doon sa may bandang taas. Habang may nangyayari sa babae, minake sure na niya na may mapupush din siya. And so far, lamang pa rin naman ang TLPH. Silip tayo sa Infinix in-game equipment. Looking at the items, malapit o lagpas na nga ata sa power spike si Oheb. Papunta na ng Blade of Despair. Yeah, Holy Crystal na rin si Carl TZ. So dito lang lalo lalaki yung problema dito ng Twisted Minds. Kita natin yung willingness ni JP na okay lang na mamatay siya basta makahuli siya ng tamang target. Kanina nakita natin si MP The King na naibalibag ni JP. Ginawang huling habilin na patayin si MP The King ng TLPH. Sinigurado niya na may make sure doon ng TLPH na makakuha kahit papano ng crucial kills. Speak of crucial din ngayon lagi yung mga pagsunod din na ganyan ni Sanford. Kasi na-ensure din kahit papano ilang segundo sustain na meron sila. Big rotation mula sa TLPH. Naghahanap sila ng potential na mapipick off. Pero HGC, nakaamoy ng may tao sa RBM. At dedepensa sila. 5 kontra sa 5 dito in the mid lane. Potential invade on the purple. Sanji with the poke out. Mukhang alam nila na may tao doon. Yeah, nakita nila yung Kalea. For sure may HP bar yun sa taas sa screen ni Sanji. So alam ng TLPH na may tao dito sa purple buff bush ng Twisted Minds. And nasa kaliwa yung Lord. So ngayon ang pwedeng gawin ng TLPH is pwesto nila itong opposite lane para mas slow push. Actually hindi nga slow push, pinur-clear nila. Kasi alam nila may torre din naman. And ngayon pwede sila mag-engage dito sa may middle lane if may magpakita sa Twisted Minds. At sisimulan na nga ito at hahawakan ni James. Conceal play, JP Escalera. Alam nila kung nasaan. Okay, naabutan nga lang din dito si Kalea ni Escalera. Pero mukhang sila ay magbaback away. Habang si James ay medyo pulahan ng buhay. Nandun na agad ang vengeance. Sanford going in! Attacking James from the back. Outplay, dilatag na nga lang din dito ang Zaman Force. Si Sanford ang kanilang matatanggal. Oheb, andyan ang mga baril. Rhapsody, JP doon sa may pinakagilid. Medyo may iwan na siya yung magiging target. Pinagsama pa ng Sanguine Close. Andyan na Glap! Grabe rin naman talaga. Magiging gante nila dito. Carl TZ. May isang mapapatay. HGZ is down. Habang yung Lord ay buhay pa rin naman at marireset. 4 ang matitira or rather 3 sa 3 magiging palit dito. Parang napilitan patuloy na bitawan yung Lord Midnight. Oo, natukso sila sa inahabol ni Sanji kanina sa may top lane. Pero sa outlet ito, malaking problema naman ng TLPH. Yung team fight na gusto nilang ilaban sa Twisted Minds, ang only way lang nila para mag-engage ng laban is kailangan si JP yung mauna na maitapon dito si Escalera. Kaso sa sobrang haba ng habulan, na-exhaust din yung Netherrealm para lang mapilit yung team fight. And naging problema dito yung zoning skills ng Twisted Minds, yung Sanguine's Claw. Tapos may harit pa silang lalabanan after the Netherrealm. So naging awkward yung team fight here for TLPH. Medyo pilit din sa totoo lang yung ginusto nilang habuling heroes. At I think it was also Sanford na nasa ilalim na mismo ng Torre during that entire fight. Yes, nakakuha man sila ng pick-off, pero sumobrang tagal yung laban na yon. This is going to be the second Lord or rather the first Lord of the game. Wala pa palang nakakakuha ng Lord and it is already 11 minutes. At hahawakan na naman ito ng TLPH. Radiant Armor secured para dito kay Sanford. Malaking bagay ito sa pag-survive dito kay Outplayed. As you mentioned, medyo nakaka-tempt naman din talaga yung ganong klase ng mga chase down. Pero ngayon, yung Lord, sisimulan nangangalahati ang buhay doon kay Carl TZ. Escalera going in, pero mukhang may stop siya doon on their track si Sanford. Si James, andyan pa rin naman ng mga yo-yo blitz, but still sila yung maatras. Mukhang hahabol dito sila Sanji. Nandun Curse Pathway. Oheb delivering the final bullet. James is down. Sinalo ng lahat, men. Na-lordan sila ng TLPH. Nung nagpakita si Outplayed doon sa middle lane, umabante kagad si JP. Even though maganda yung coverage na binigay ni Escalera, parang inalay niya yung katawan niya. Pero walang pake. Yung Team Liquid, hinayaan lang nila yung Kalea and si Carl TZ. Focus lang sa pag-takedown ng Lord. Kasi alam nila, hindi makaka-teamfight dito in Twisted Minds since wala yung Haref. At mukhang dedepensa na naman at Twisted Minds dito. First Lord of the game, first Lord push. Mukhang naghahanap agad ng inhibitor turret dito ang TLPH. May Lord pa doon sa may bandang ibaba. Sanji with the poke out. At available pa nga ang flicker dito ni JP. Kailangan mag-ingat ng Twisted Minds. Dito sa game 2, hindi nila kailangan mamili pa. Pero ngayon, mamimili na nga lang din si JP. Pero mukhang siya pa yung mapapasama. Although, thanks to the Netherrealm, makakasurvive sila. Kaso nga lang, under the turret pa rin yan. Nandun mga Secret Vision with a go-no dash. Si Outplay ngayon makakatakas pa rin naman.
Pero sa ngayon, yung TLPH may dala-dalang Lord. Tuloy-tuloy pa rin sa pag-abante, locking their sights onto the tower. At ang TLPH ang